Marami sa ating mga Pilipino ang handang magsakripisyo para sa pamilya at mahal sa buhay. Yung iba, may sinusuntuhan. Yung iba, kumakayod para lang may malapad na pagkain sa mesa. Marami rin sa atin ang nakikipagsapalaran sa mga lugar na malayo sa kanilang kinaginasnan at pinabilang. Yung iba, nangingibang bansa. Yung iba, manggagaling sa probinsya at kakayod sa maingay, masikip at buhay na mundo ng kamay dilaan. Isa lang marahil ang kwento ko sa milyong ibang istoryang maririnig natin tungkol sa mga Pilipinong nagawang isugal ang boses, pawis at oras nila para kumita, mabuhay, sumaya. Siguro. Pasensya ka na kuya, dami mong dala. Ako wala yun, pre. Mas marami mga tumadala ko para sa mga dala ko nung bago sa tao dito sa Manila. Buti nga, inautak mo agad eh. Sabi ko sa'yo, tita, kapitan mo raw gusto mag-Manila. Eh, akala ko di mo na matutuloy kasi baka nakahanap ka ng trabaho sa atin. Sus, naku, malabo pa yan eh. Hindi ba nga yung nursing pero wala naman tumatanggap sa akin. Tapos yung mga clinic, parang nag-RT lang. Pero next time, babawi talaga ako sa practice sa licensure exam. Pero magandang balak mo, hindi ka matutuloy. Saan ba yung nahanap mo? Kuya, dyan lang sa may shelters. Call center, pre? Tara nga, pumunta tayo. Oo, kuya. May kasi may nakita ko sa Facebook. So, sabi ko sa sarili ko, itatry ko. So, nag-apply naman ako. Marami naman yung kumpanya. So, goods naman, nakapasok naman ako dun. Eh, ang ganda-ganda pinakapos mo po yun. Nursing graduate ka, tapos call center. Alam mo nung kung graduate mo si iba't ibang firm yung umukontak sa akin ko. Oh? Kuya, kamusta pala yung firm mo ngayon? Sakto lang, maayos naman. Ay nga pala, may ulam dyan. Kung di ka pala nangalian. Pero hintay mo na yung sinahin ko. Sus, sayang. Kumain na ako kuya eh. Next time na lang. One day as a call center agent in Shellsource Incorporated. Peace! Kaya naman, when our HR told us na mayroon talaga sa team natin, of course, nabuhayin talaga ako ng loob. Everyone could welcome Chad to the team, ha? And I think it's a good sign, right? Na mayroon talaga sa team. Guys, wala pa kayong mga kamay. Round of applause for the team. Bilang pinakabago sa team, I hope gagalingan mo sa training phase mo. Yes, sir. You know, it's a good timing na pumasok ka sa project kasi kung kailan nawawalan tayo ng tao sa company, doon ka naman dumagdag. Here, alam mo, once you are able to do your actual cost, ma-reach mo lang lahat ng quotas mo. And I think that's good enough. Just remember, do your best and I promise you'll get promoted easily. Hindi ako makapaniwala, sir. Thank you talaga po, Sir Vince. Malaki po talaga yung benefits po dito. Of course, maraming benefits sa company. Hindi ka malulugi. Just remember again, every after your call, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Oh, excuse me. Sino? Si Mama. Hello, Ma. Opo. Hello. Kakarating lang. Pagod. Si Enzo? Maayos naman po siya. Hello? Hello? Putol. Ma, ulit. First day namin ngayon. So, kakauwi lang. Opo. Hello? Hello, Ma? Sige na, Ma. Sige. Pagod ako, pagod. Shit! Ang galit ako. Ang phone. 1 week as a call center agent. Thank you for calling the okay. Thank you for calling the Amazon.com customer service. My name is Jack. How may I help you today?
Tapos naman pala yung pronunciation mo, pre. Bagong sumula pa lang ako dito. Lala ng English ko. Halata na galing probinsya. So, bale, probinsya ka din? Oo, marami sa atin yung tukong probinsya bago ng Manila. Di ba, Gerald, di ba? Oo, yeah. So, taga saan ka pala? Alam mo tanggal sa pre, pero may isang taon na rin ako dito sa Manila. So, ako naman, taga Masbate. Pero dati lumuluwas naman ako dito. Pero ngayon, may trabaho naman, so dito na ako. Dito sa Manila. Sa Maynila. Sanay ka rin. Ilang taon ka na ba? 24. Uy, say! 24! Wait lang. Di ba sinabi mo, mag-isang taon ka na ba dito sa Shocksters? Yan, hindi pa. Malapit na, pero hindi pa. Masingit ko lang pala. Ano ba yung tinapos mo? Undergrad lang ako eh. Tourist yung pinukuha ko. Undergrad, sayang eh. Ikaw ba? College grad ka? College grad naman ako. Confident naman ako doon. Pero nursing lang. Nursing? Nursing. Wait, ang layo. Yun eh. Nag-BPO ko na. Nag-BPO. Pero ang importante, andito naman tayo. May trabaho naman. Tapos malaki naman yung benefit. Huwag ka na magduda pa. Di magpagkakaila, magkaiba ka na nating mundo. Tataya pa rin sa'yo. Saan man mapadpad, matala o malipad, magkala. 2 weeks as a call center agent. Kaya ko to. No? No problem. Of course, if you do have additional inquiries about your level account, do feel free to contact us and we'll do our best to assist. Alright then, Mr. Anderson. Thank you for calling customer service and for your time. Siyempre, si Edward ay employee of the month. Alam mo kasi, parang angat kayo. Parang, ang hirap ay pag-keep up sa competition. Alam mo yun? Alam mo ba si Sherry? I-share yan. Graduate yun ng class mo. Hindi nakabuo. Nagsasabi pa na siya ng ibang project. Alam ko kung magaling naman siya. Pero parang siya lang lagi na patuloy. Ano ka ba? Kunting gilas lang. Mararating naman natin yung promotion. Tiwala lang tayo sa sarili natin. Hindi ako sure. Sure na ba? Tiwala Try lang. natin. Sige. Sige, try lang. Maabot Dapat na na. maabot ko Maabot natin. natin. Oo, tama. Focus tayo dito. Hello, anak? Nakakita mo na ba yung ano? Pinadala ko? Check mo nga. Text din eh. Yung sa Palawan? Oo, anak. Kinuha na namin ng papa kanina kasi dumaan kami sa bayan. Kamusta ka ba dyan? Ang sabi ni Enzo na grocery ka pa daw. Ayun nga po eh. Pero, naiyakan na ako so, grocery na ako. Kamusta ka naman sa opisina? Maayos naman ba ang trabaho mo? Hindi ka naman ba sinisigawan dyan? Hello? Jeff? Hello? Nak? Hello? This is really pissing me off. I have been waiting on the line for 20 fucking minutes and all I get is another stupid fucking person telling me to check my connection? Yes sir, I'm sorry to... No, you're not. I need to talk to your manager. Sir, I understand sir if you want to... I don't care. Get the fuck out of the line and call the fucking manager. Don't give me a bullshit apologies for this message. I hated you got access to the shit out this previously helping out your back. Game na. Salamat. Ano? Malawak-lawak man. Banis? Tara. Kamusta? Ano? Pre, wala akong gana. Terror ba? Yung huli mong call? Medyo. Inayos yung service? Sa totohanan lang, pre. Ilang beses ka na ba na-repeat ng mga ganun? Parang ever since natapos ako sa training ko, puro mula na naririnig sa tenga ko. I think, na-immune na yata ako sa mga entitled na customer na yan. Yamin, okay lang yun. Okay?
3 months as a call center agent. Enjoy ako. Ayun lang. Basta kaya mo access na lang sa video ako kung ginagawa ko. A wonderful day to you as well, Jessica. Thanks. Before we proceed to Uy, pre! Uy, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ano ba to? Bigay ko na yung resignation letter ko kay Sir Vince. resignation letter. What? Is this about the promotion na pinangako ni Sir Vince last month? Pre, lahat ng overtime pinapatos ko. Lahat ng excuses na sa sarili ko. Pero wala eh. Pero, pre, bakit nag-resign ka agad? Siguro kasi gusto kong subukan piliin naman ang sarili ko. Siguro gusto kong tumakas, huminga. You know, maybe I'm not cut out for this after all. Siguro gusto ko lang masabi na hindi ako makikita para malitin ng iba. Para ibaba. Para patayin ako ng emosyon. Kasi kahit anong pilit ko, ramdam ko lahat eh. I'm just human, Jeff. I know you understand. I wish you the best. Take care of yourself. Pa, ganito pa talaga kahirap yung buhay. What's up, Jeff? Ano problema natin? Yung problema lang is yung barkada ko si Gerald. Pero parang kung nag-resign siya, parang mag-resign na rin ako kasi ang pagod na talaga ako. Alam mo, Jeff, it's just part of our lives. And you know, with this job, money will not be a problem anymore. Diba? Oh, saka, Jeff, right? Jeff, no fucking right. And you know, it's all about money. Money! So, bakit pa wala ng stress? Sir, I would like to inform you about my resignation. Resign? Do you hear yourself, Jeff? Naririnig ko ba sa sarili mo? Alam mo, una pa lang, bilib na ako sa'yo. Nakikitaan natin kita ng potensyal. And then sabi mo naman, kaya mo, di ba? Alam mo, let me give you a tip. Ang daming nagre-resign, pero walang mapuntahan. Walang mga kumpanyang tumatanggap sa kanila. And, well, not as good as the pay here. Pag-isipan mo, Jeff. Think about it. Well, it's up to you. Pero from what I know, that kind of yours, lahat ng cases na katulad mo, listen, sa call center pa rin bumabagsak. Isa lang marahil ang kwento ko sa milyong-milyong ibang storyang maririnig natin tungkol sa mga Pilipinong nagawang isugal ang boses, pawis at oras nila para kumita, mabuhay, lumigaya at guminhawa. Hindi madali ang trabaho nito. Hindi lahat kinakayang araw-araw na verbal na abusong sinasabit ng mga tulad ko. Iba-iba tayo ng mental na kapasidad. Siguro kaya ng iba, o siguro yung iba ay kinakaya lang kasi may pipiliin nilang mamatay sa pagod at lungkot kaysa mamatay sa lamig at gutom. Hindi madali ang trabaho nito. Ang bawat bigkas gamit ang boses mo ay may katumbas na boses sa kabilang linya. Kahit kailan, hindi ako ni minsan naging sigurado kung anong klaseng boses ang matatanggap ko mula sa kabilang linya. Sa ulapad
Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista. Ako ng kotse kasi sabi mo bawal ang magmotor. Pero ang totoo, di bali na ako. Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko. Here we go again. Day one nasa call center. I'm gonna send you fuckers if you don't get this call out of my head. Call center rin mga Kasi gusto kong